late late 80s, after college, after graduate ko ng college, pumunta ako ng Japan as entertainer. I sing and I dance. And tatlong biyahe ako as contract worker. Tapos nakilala ko yung Japanese ko ng husband. In short, nag-asawa ko, I got pregnant. But after a while, I went back to the Philippines, early 90s. Then I stayed in the Philippines for like 7 years, hanggang sa lumaki yung anak ko. Then I came back to Japan sometime 97 to work again as a live band singer. Medyo matagal din yun. After that, syempre hindi naman ako bumabata. So, since graduate naman ako ng college, naghanap ako ng ordinaryong trabaho, day job. And una, nagtrabaho ako for 6 months sa isang travel agency. And then after that, I met these people from One Broadcasting na nandito, TV network. And they asked me if I could join them. Then I joined them. I stayed with them for like 4 years. Yung 4 years na yun until like early this year. Maganda yung... Actually, nalaman ko na maganda yung samahan ng Japanese at Filipino when I started working with this TV network. Kasi doon namin nakilala yung mga Filipino communities. Tapos nung nasa network ako, nagdadala kami ng mga artista dito. Para mapakita natin sa mga kapwa natin Pilipino rito na hindi sila naiiba sa mga Pilipino sa Pilipinas. And nagpapa-concert ng libre, nakikilala nila yung mga artista natin ng libre, nakakamaya, nakakausap. Tapos, yung Filipino community natin dito sa Japan, sila yung sumusuporta para matulungan yung mga Filipinos dito at saka yung mga taga-Pilipinas na gustong tumulong sa mga Filipinos dito. So, ganun ang relationship. Tapos, napakalaking parte rito yung participation ng Philippine Embassy dahil sa kanila nang gagaling kung sila yung nagbibigay sa Filipino community na suportahan nyo tong grupo na to kasi magbibigay sila ng suporta sa atin. So maganda talaga yung relationship natin with the Filipino communities dito. Napakarami kasi niyan eh. Marami mga leaders dito na talagang active. Tapos I suppose you are very familiar with what happened sa disaster na nangyari dito sa Japan sometime March 11. Ang inasahan ng mga taong naapektuhan, especially sa parte ng Miyagi-ken, sa Iwate, kanya naapektuhan ng tsunami at saka ng earthquake. Inasahan nila, syempre, they look up sa embassy. Tapos yung embassy naman, hindi naman ganun kalaki ng embassy natin, di ba? Ilan din yung mga executives natin dyan. So, humingi sila ng tulong sa Filipino communities natin. So, lahat ng Filipino communities natin dito, yung from the leader to the members, lahat sila nakisama. From pangungulekta ng relief, luluto ng pagkain, hanggang pinuntahan nila yung mga tao sa mga affected areas, yung mga Filipinos na affected areas. Tapos ako din, I'm part of this Filipino community. Since nag-stop ako doon sa TV network na pinagtrabahuhan ko, actually, umuwi ako ng Pilipinas sandali. Medyo natakot din ako kasi I have my own family in the Philippines. Pero pagbalik ko dito, nakita ko parang business as usual kahit medyo humina. Medyo humina yung mga companies that targets Filipino market. Medyo humina siya. Pero, alam mo naman ng mga Pilipino, mas matapang pa nga yung mga Pilipino kaysa mga Japanese eh. Kasi kahit medyo alam nilang alanganin, nagstay sila dito because iniisip nila mga pamilya nila sa Philippines. And then, ayun, ngayon nasa isang food trading ako. Itong Asia Yaosho. Si Asia Yaosho, isa sa mga companies na tumulong magbigay ng relief goods, mga pagkain para doon sa mga Pilipino natin na apektuhan naapektuhan ng tsunami tsaka ng earthquake. Anyway, ayun, member ako ng isang Filipino community, yung Filipino Music Artist in Japan at saka ng Samareños Leiteños in Japan. Parte ako ng dalawang Filipino community na to na napaka-active tumulong sa mga Pilipino natin na nangangailangan. At yun nga, sa darating na bisita ng ating si Pinoy, bibisita po ng Japan yan. Since member po ako at active ako ng isang Filipino community rito, kasama po ako doon sa malaking presentation na hinahanda ng mga Pilipino dito sa Japan para kay Pinoy. Ayun, I'm going to perform with my daughter. Sasayaw po kami, tapos yung anak ko kakanta. Medyo excited po kami lahat. Actually, pangalawang visit na po ito ni Pinoy. He was here last year, nagpakilala. Tapos, maganda naman yung acceptance sa mga Filipinos dito sa kanya. Pero syempre, hindi natin masasabi. May mga Filipino talaga na
maraming request, maraming gustong sabihin at maraming gustong ipaabot sa presidente natin na ito yung kailangan namin. Pero syempre, hindi lahat-lahat ma-address. At nakita naman namin kay Pinoy na willing siyang pakinggan. Especially, ang hiling ng mga Pilipino rito sa Japan ay magkaroon ng eskwelahan para sa mga Pilipino. Yun talaga hanggang ngayon yung request. Kasi napakaraming Japino eh. I mean, na merong kapwa Pilipino, babae at lalaki Pilipino, mag-asawa, nandito na sila nakatira, naghahanap sila ng parang Catholic school or yung ganun hinahanap nila, eskwelahan para sa mga Pilipino, sa mga batang Pilipino sa Japan. Yun po pinakamalaking request dito. And I guess, pinag-aaralan po ni Pino yan. Sa mga fire storage, hindi ba pwede? Hindi ba kaya? Yung heavy. Alis kompleto na rin pala dito. Ito kami talaga dito. Tsaka mura ng tinas.